Pinag-aaralan ng kampo ni Senadora Nancy Binay ang paghahain ng ethics complaint laban kay Senador Alan Peter Cayetano kasunod ng sagutan nila sa pagdinig ng itinatayong new Senate building. May unang balita si Mav Gonzalez. Sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo. Pero sinabi ko ba na Alan Peter Cayetano ang sumasaksak sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Nakakahiya na. Matapos magkainitan sa pagdinig ng Senado ukol sa ipinapatayong new Senate building na nauwi sa pag-walkout ni Senadora Nancy Binay, pag-aaralan daw ng kampo ni Binay kung maghahain ng ethics complaint laban kay Senate Accounts Committee Chair Senador Alan Peter Cayetano. Hindi pa raw nababasa ni Binay ang buong transcript ng pagdinig at pag-aaralan pa ito ng legal team niya. Pero okay na raw si Binay kahit hindi humingi ng dispensa si Cayetano, saan niya ay pambabastos nito sa hearing na hindi raw tamang asal ng isang senador. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Senador Cayetano. Ang pinagtalunan ni Binay at Cayetano ang 23 billion pesos na kabuuang halaga ng new Senate building na naunang sinabi ni Senate President Cheese Escudero. Sabi ni Cayetano, galing mismo sa Senate coordinating staff ng mga tauhan dati ni Binay ang halagang 21.7 billion pesos para sa new Senate building. Kung isasama rito ang ipinambili ng lupa na mahigit 1.6 billion, aabutin ito ng mahigit 23 billion pesos. Pero sabi ni Binay, hindi naman kasama sa ginagawa ng DPWH yung ipinambili ng lupa. Sa pagdinig, sinita ni Cayetano si Department of Public Works and Highways Senior Yusik Emil Sadain dahil sa kanyang mga sinabi sa panayam sa GMA Integrated News. Dito, sinabi ni Sadain na hindi raw aabot sa 23 billion pesos ang gasto sa konstruksyon. Meron pa raw kasing 5.7 billion pesos na under review para sa Phase 3 at kung susumahin ang napondohan na at yung nire-review pa, nasa 16.8 billion pesos daw ang new Senate building. Pero ipinakita ni Cayetano ang sulat ng DPWH kay dating Accounts Committee Chair Binay. Nagsalita ka, hindi aabot ng 23 billion. Sa mismong sulat na galing sa inyo, tama yung 23 billion. Ayan po yung sulat. Ayan po, may pirma si at copy furnish po kayo. Ang sinabi nyo 5.7 po, ang actually ang propose nyo sa amin, pag bidding 8.5. Pag negotiated 7.3. So mali ang bigay sa inyo, sir. Mali, Mr. Chair. So I think you an apology naman to the Senate. I stand corrected, Mr. Chair, and we seek apology for that figure. No. On your documentation, there's no such thing as 23 billion for DPWH. So, I think Yusek Sadain, hindi niyo po kailangan mag-apologize. Sa huli, ang sagot ng DPWH, wala talagang 23 billion sa mga dokumento nila. Isa sa mga kwestiyon ni Cayetano ang fasad ng new Senate building na hindi pa nasisimulan dahil nasa Phase 3 pa ng construction. Hindi raw ba dapat kasama ito sa shell and core ng building na ginagawa ng Hillmarks Construction Corporation? Lahat ng building may fasad. Ang alam ko sa shell and core nila sinama yan. Hindi nila sinama yan sa fit out. The shell refers to the overall structural frame, including foundation system, exterior walls, floor slab, and roof decks, complete with common areas, staircases, elevator shaft. Facade is the exterior wall. So you mean hindi nyo kinuna ng Hillmarks ng coat for the facade? Meron silang quotation nun, I think 1.6 para doon sa facade. Hindi sila nagsabit ng 1.6. Ibang kumpanya nagsabit ng 1.6. You tell me the truth here. If not, I will hold you in contempt. Huwag nyo kaming paglolokohin dito. Clarification pa lang to, maglolokohan na tayo. Sa umpisa pa lang, nagsabi sa inyong Hillmarks na pwede sila At kung magkano Kaya nga sinabi ko sa inyo, submit nyo lahat ng dokumento. Hindi nyo naman sinubmit lahat Yung mga internal nyo sulatan, hindi nyo sinubmit Sa estimated cost ng Phase 3 ng construction, aabot ng mahigit 1.6 billion pesos ang fasad ng building. Pero ayon kay Cayetano, may isa pang option na 900 million pesos lang para sa fasad. Wala ako sinasabing anomalya o irregularity dito. Ang sinasabi ko, sabihin nyo sa amin lahat. Kasi nga, bago na ang Senate President, bago na ang majority, i-represent ko sa kanila. Hindi na nakasagot dito ang DPWH dahil may ibang isyong tinanong na sa Cayetano. Sa panayam sa Balitang Hali, sabi ni Binay, pwede naman daw sanang ipaliwanag lahat pero tumanggi umanong makipag-usap si Cayetano sa kanila ni Senador Ping Lacson na dati ring chairman ng Committee on Accounts. I think the best person to explain sa kanya is Senator Lacson. Kaya nga nilapitan natin si Senator Lacson na kung pwede
mag-usap kaming tatlo. At yun na nga, nag-send out siya ng message kay Senator Alan. The mere fact that he declined the invite of Senator Lacson na mag-usap kaming tatlo, di sana napaliwanagan na siya kung saan ba nanggaling yung mga ganong numero. Kinukunan namin ng pahayag si Cayetano pero wala pa siyang tugon. Sa susunod na pagdinig ay ipapatawag na ang kontraktor ng proyekto na Hellmarks Construction Corporation. Ilang linggo nang sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Hellmarks ukol dito.